Ang Zamboanga del Sur ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Tangway ng Zamboanga sa Mindanao. Ito ay may kabisera sa lungsod ng Pagadian. Sa probinsyang ito ay tahimik at mapayapang naninirahan kami sa isang liblib at milya ang layo sa mga kanayunan upang maitago ang pinakalihim na sekretong kinainggitan ng aming lahi. Subalit, dahil sa mga taong ganid at nagnanais ng labis na kapangyarihan, ay nabunyag ang aming lihim at naging matunog ang aming angkan. Ako si Renato, 22 taong gulang. Nakatira kami sa isang dibdib na baryo ng Zamboanga at ibabahagi ko sa inyo ang aking karanasan kasama ang aking mahal na lolo at ang aking buong pamilya. Ang aking angkan ay mga aswang. Kami ay nabibilang sa lahi ng mga bangkilan na may kakayahang magpalit anyo sa kahit na anong hayop, at ang aking ama ang siyang supremo sa aming angkan. Bukod tangi kami sa aming probinsya dahil sa aming taglay na kapangyarihan, subalit hindi namin nais na manggulo o manakit sa sinumang mga tao dito sa aming baryo. Nakontento na lamang kami sa pagkain ng mga alaga naming mga hayop. Sa aming angkan ay mayroon kaming kinaiingatang bertud. Ito ay ang bertud ng batong diablo, o kung tawagin sa aming angkan ay pangil ng diablo. Ayon sa aking lolo, ito raw ay matagal ng pagmamay-ari ng aming angkan at napasa amin ito dahil umano sa aming mga ninuno na nakipagkasundo sa diablo kapalit ng walang hanggang kapangyarihan. Ayon pa sa kwento ng lolo ko, dati raw kasi may grupo ng mga albularyo na pilit pinupuksa at inuubos ang lahat ng lahi ng mga aswang. Dahil sa binuong samahan ng mga albularyo at antingero, maraming lahi ang nalipol tulad ng aswang, tiktik, balbal at maging ang mga gabunan na may mataas na antas sa lahi ng mga aswang ay hindi rin nakaligtas. Dahil umano sa pag-aalala ng aming mga ninuno, ay nanghingi sila ng kasunduan sa diablo na mabigyan ng higit na kapangyarihan kapalit ng buhay ng mga albularyo at antingero. Dahil sa ritual na kanilang ginawa, ay nakipagkasundo na nga ang diablo sa kanila at ibinigay sa kanila ang itim na bato o mutya ng diablo na siyang pinagsanib sa lahi ng mga bangkilan. Nang mapasakamay ito ng aming mga ninuno, ay nailigtas nila ang aming angkan laban sa mga kaaway dahil walang hanggang kapangyarihan na ibinibigay sa taong nagtatangan nito. Ito ang ginamit ng aming mga ninuno kung kaya naubos nito ang mga albularyo at mga antingero na manunugis at namuhay ang aming angkan ng tahimik at mapayapa. Subalit ang hindi alam ng nagtatangan nito na kapag ito ay napasayo, ay makikipag-isa sa iyong katawan at kaluluwa ang bertud na magiging dahilan upang ikaw ay kontrolin ng kasamaan. Kumbaga, pag ito ay iyong ginamit, magtataglay ka ng higit na kapangyarihan, ngunit ang kapalit nito ay ang iyong buhay at kaluluwa. Ang mutya na ito ay higit na malakas sa lahat ng malakas, lalo na kung ang magtatangan nito ay isang aswang o mangkukulam at may bahid ng kasamaan. May taglay itong lakas na walang kapantay at kabal sa katawan. May bilis at liksi din ito na tila isang kidlat sa sobrang bilis. Bukod pa dito, ay may kakayahan itong pahinain ang bertud ng kaaway at mawalan ng bisa. Subalit ang bertud na ito ay may kahinaan din, lalo na sa mga pamakong dasal at mga buhay na salita, sapagkat pag ito ang ginamit sa iyo ng kaaway, ay hindi na ito saklaw pa ng kapangyarihan ng bertud upang maprotektahan ka. Ayon pa sa aking lolo, ang bertud na ito ang naging dahilan
upang mas maging isang demonyo ang kanilang ninuno na nagtangan nito dahil umano sa kailangan nitong pumatay ng 10 beses sa isang araw at mas naging sabik pa sa dugo ng mga mortal. Simula nga noon ay hindi na nila tinangkapang gamitin uli ang bertud, bagkus ito ay iniingatan na lamang at itinago ng kanilang angkan, lalo na at ayaw ng kanyang ama na mambiktima sila ng mga tao upang makapamuhay sila ng normal at mapayapa. Lo, yung bertud po ba pag ako ng Supremo, mapapasa akin na rin po ba? Oo, apo. Dahil kung sino ang Supremo, siya ang may karapatang mangalaga nito. Naisip ko na kaya pala ako maagang tinuturuan ni Itay sa mga kailangan kong gawin at mga dapat ko pang matutunan dahil bilang susunod na tagapangalaga ng bertud, kailangang hindi ko ito magagamit sa kasamaan upang hindi ako matulad sa aming mga ninuno at hindi na maulit muli ang mga nangyari na bumaha ng dugo at maraming buhay ang nawala. Subalit mukhang iba ang iniisip ng lolo ko at nais niyang lasunin ang aking isipan upang makapangbiktima ako ng tao at maging sabik sa karne ng tao nang sa ganon, pag ako na ang pinuno, pagbibigyan ko na silang malayang makapangbiktima ng mga tao. Alam mo, apo, masarap ang karne ng tao kumpara sa karne ng mga hayop. Pero lolo, mahigpit na pinagbabawal ni Itay ang maminsala tayo ng mga tao. Oo nga, apo. Pero pag ikaw ang gumawa, syempre hindi ka na matitiis. Kaya kung ako sa'yo, samahan mo na ako sa binabalak ko para naman kahit papaano ay matikman mo naman ang karne ng tao. Dahil sa pangungulit ng aking lolo, ay hindi na nga ako nakatanggi sa nais niya. Kung sa bagay, kahit papaano, ay maranasan ko rin kung paanong mambiktima ng tao at makatikim ng karne nito para pagdating ng panahon ay may alam rin ako. Pagsapit nga ng dilim, ay nagpahid na kami ni lolo ng langis at agad na nag-anyong aso at nagpatuloy na sa paglalakad upang mambiktima ng tao. Sa aming pag-iikot-ikot ay may nakita kaming isang matandang babae na papauwi pa lang at tila galing ito sa bukid sakay ng kalabaw nito. Renato, apo, magbantay ka dahil papalapit na ang ating biktima. Saglit ang pulo. Sigurado po ba kayo? Baka po kasi malaman ni Itay. Ay, nako apo. Nandito na tayo eh. Sige, manood ka na lang at ako na ang bahala. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon sa sinabi ni lolo dahil natatakot din akong mambiktima. Baka kasi malaman pa ng Itay ang gagawin ko. Maya-maya ay sinugod na nga ni lolo ang matanda. Subalit bago pa man niya ito nakalmot, ay agad itong nakaiwas. Sa isang iglap ay nagkaroon ng paglalaban sa pagitan ng matanda at ng lolo ko. Narinig ko pang nagsalita ang aking lolo. Sino ka? Hindi ko akalaing may mga aswang pa pala dito sa baryong ito. Oo, may aswang pa. Subalit huli na ang lahat sa'yo dahil magiging pagkain na kita. Hoy matanda, baka hindi mo ko nakikilala. Ako si Rosita, ang albularya sa baryong ito. Anak ng balas, isa palang albularya ang nabiktima ko. Sambit ni lolo at muling sumugod sa kalaban. Subalit bago pa man siya makalapit sa kalaban, ay agad siyang sinuntok at sinipa ng albularya dahilan upang mapatilapon si lolo ng malayo at mapasalampak sa isang malaking puno. Nakita ko itong napaluhod at napasuka ng dugo at maya-maya pa ay nakita ko ulit ang albularya na papasugod sa kinaroroonan ni lolo
kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip na atakihin ang albularyang yun mula sa likuran nito. Dahil sa hindi inaasahan ng albularya na may kasama pala si Lolo, kung kaya't matagumpay ko itong nasaksak sa tagiliran at naibaon sa kanya ang mahahaba kong mga kuko. Pagkabaon ko dito ng aking mga kuko, ay agad ko itong iwinasiwas ng malakas, kaya't napatilapon ito ng malayo. "Lolo, tumayo ka na riyan! Halika na!" "Oo, apo. Bilisan mo! Tulugan mo akong makatayo!" Mabilis ko namang tinulungan si Lolo upang makatayo na kaagad at makatakas na kami habang hindi pa tuluyang nakakabawi ng lakas ang albularya. Agad namang kaming sumuot sa mga kakahuyan at nagtataasang talahiban, kung kaya't nagawa naming matakasan ang albularya. "Naku Lolo, kumunti ka na po tayo doon ah." "Oo nga apo, buti na lang tinulungan mo ako sa pag-atake sa albularya, dahil kung hindi mo ginawa yon, baka wala na ako ngayon." "Wala ho yun, Lo. Ang importante, hindi tayo namukhaan ng albularyang yon." Habang tumatakas kami ni Lolo, ay bigla na lamang itong napasalampak sa damuhan dahil sa hindi na nito kaya pang maipagpatuloy ang paglalakad buhat sa pinsala niyang natamo sa ginawa sa kanya ng kalaban. Sinabihan naman ako ni Lolo na mauna na raw ako at susunod na lang daw siya sa akin, kung kaya't mabilis akong tumakbo pauwi sa amin at nanghingi ng tulong kila Itay upang madala si Lolo sa bahay. Pagdating ko sa bahay ay agad akong humingi ng tulong sa aking tiyo at tatay. Itay, maaari po bang magpatulong ko kay Lolo sa pagdala dito sa bahay? Hindi na po kasi siya makalakad pa dahil sa pinsala niyang natamo eh." "Ah, nasaan ang lolo mo? At anong nangyari sa inyo, Renato?" Nandun po, Tay." Dahil sa aking paghingi ng tulong, ay nadala na nga si Lolo sa bahay upang magamot at makapagpahinga. Nang makita ni Nanay si Lolo na halos hirap na itong makagalaw dahil sa mga bugbog nitong tinamo, ay tinanong naman ako nito sa mga nangyari. "Anak, saan ba kayo nanggaling? At ba't nagkaganyan ng lolo mo?" Ang lolo po kasi masyadong mapilit sa gusto. Kaya ayun, kamunti ka na tuloy kami kanina." Narinig naman ni Itay ang usapan namin ni Nanay, kung kaya't pati ito ay umusisa na rin kung ano ang nangyari at bakit nabugbog ang lolo. Kahit takot, ay inamin ko kila Nanay at Tatay ang mga nangyari at ang mga pamimilit sa akin ng lolo, kung kaya't hindi na ako nakatanggi pa. Dahil sa mga narinig ni Itay, ay nagalit ito sa amin ni Lolo. Pero dahil sa nalaman ni Itay na si Lolo ang may pakana ng lahat, kung kaya't si Lolo ang pinatawan ni Itay ng kaparusahan dahil sa pagsuway sa kanyang mahigpit na ipinagbabawal. Dahil sa ginawa ni Lolo, ay pinarusahan siyang hindi makakalabas ng bahay sa loob ng 1 buwan. Naunawaan naman ni Lolo ang parusa sa kanya, kung kaya't bukal sa kanyang kalooban ang tanggapin ito. "Apo, pasensya ka na. Pati tuloy ikaw ay nadamay ko pa." "Ayos lang po yun, Lo. Ang mahalaga ay nauunawaan natin ang ating mga pagkakamali." Dahil sa mga nangyari, ay nagkulong nga si Lolo sa bahay. Yun ang parusa ng aking ama sa kanya. Subalit nang pumunta kami ni Inay sa aming baryo upang bumili, ay kalat na sa buong baryo ang tungkol sa pag-atake namin ni Lolo sa albularya. "Tingnan mo anak, kalat na sa baryo natin ang usap-usapan tungkol sa mga aswang." "Oo nga po Inay, buti na lang hindi kami namukhaan ng albularyang yon." Subalit hindi pa man ako natatapos sa pagsasalita, ay may napansin akong isang tao na nakatitig sa akin.
Sa una ay binaliwala ko na lang muna ito, subalit habang tumatagal ay patuloy pa rin ito sa pagtingin sa akin na tila ba kinikilatis ako nito. Napansin din pala ito ni inay kung kaya't mabilis niya akong kinalabit at sinabihan. Renato, anak, kanina pa yung babae na yan sa'yo tumitingin. Kilala mo ba siya? Opo, inay. Siya po yung albularyo na nakalaban namin ni Lolo. Nako, huwag kang pahalata, anak. Tara, bilisan mo na rin at aalis na tayo. Sambit ni nanay sa akin at halatang pati ito ay kabado na. Tumingin uli ako sa babaeng yon at sa pagkakataong ito ay narinig ko itong nagsalita. Nako, mukhang may mga demonyong nakikisalamuha sa atin ngayon ah. Sambit nito ng malakas kung kaya't nakapukaw ito ng atensyon sa lahat ng mga taong naroroon. Nagpanggap na lang akong kunwari ay hindi ko narinig ang kanyang mga sinabi at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Oh, iho! Huwag ka masyadong magpagabi. Baka aswangin ka rin mamaya. Tumingin ako rito dahil sa alam kong ako ang pinaparinggan nito at nang tignan ko ito ay nakita ko itong pasimpleng napatawa sa akin. Nawari, alam na nitong ako ang aswang na umatake sa kanya. Subalit nagpatuloy pa rin ako sa pagkukunwari na wala akong alam sa mga nangyayari, kaya't sumagot na lang ako. Opo, salamat po sa paalala, Ale. Tugon ko rito at ngumiti upang hindi niya mahalata na alam ko ang nais niyang iparating. Talaga lang, mag-iingat ka dahil... Hindi na nito natapos pa ang kanyang mga sasabihin dahil mabilis na akong hinila ni nanay upang makalayo sa babaeng yun. Habang hila-hila ni inay ang mga kamay ko, ay nasulyapan ko pa ang albularyo na yon at nang tignan ko ito sa kinaroroonan nito kanina ay wala na ito roon. Saan kaya nagpunta ang babaeng yun? Huwag mo na munang isipin ang albularyang yon. Ang mahalaga ay makauwi na agad tayo, Renato. Hindi naman na ako nagsalita pa at nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Pagdating namin sa bahay ay agad naman akong nagmano kay Itay at Lolo. Nang mailagay na rin ni Inay ang kanyang mga pinamili, ay kaagad itong nagsumbong kay Itay tungkol sa albularyang yun. Dahil sa mga narinig ni Itay, ay nagsermon na naman ito sa amin ni Lolo at sinabing kung hindi dahil raw sa aming ginawa, sana hindi malalaman ng mga taga-baryo na may aswang dito sa aming baryo. Dahil sa galit ito, ay agad namang lumabas ng bahay si Itay upang makapagpahangin na muna. Oh, anak, sana ngayon ay nauunawaan mo na ang nais ng iyong ama kung bakit niya ipinagbabawal sa atin ang mambiktima ng mga tao upang tayo ay makapamuhay ng normal at malayo sa panganib. Pasensya na po, Inay. Hindi na po mauulit. Sana nga, anak, nauunawaan mo na dahil ikaw pa naman ang hahalili sa iyong ama balang araw. Opo, Inay. Dahil nga sa pagiging padalos-dalos namin ni Lolo, ay nalaman ng mga taga-baryo na may mga aswang pa palang umiiral sa aming baryo. Nauunawaan ko naman ang Itay sa nais nitong mangyari sa aming angkan at ang pagprotekta nito upang mailayo kami sa posibleng pag-atake ng mga kaaway. Subalit dahil sa pagkakamali namin ni Lolo, ay tila naging hudyat yun upang magsimula ang nagbabadyang panganib sa aming angkan. Lumipas pa ang mga araw at nanatili na muna kami ni Lolo sa bahay. Hindi na muna kami pinahintulutan ni Itay na makalabas at makapunta ng baryo upang makaiwas sa banta ng kaaway. Subalit talagang matigas ang ulo ng aking lolo at gumagawa na pala ito ng paraan
upang makapambiktima ng tao. Isang araw, pumutok ang bali-balita tungkol sa pagkamatay ng isang buntis sa aming baryo. Ayon sa mga nakasaksi, ay sinunggaban di umano ng isang dambuhalang aso at winakwak ang tiyan nito upang kainin ng sanggol sa sinapupunan ng buntis. Dahil sa mga nangyari, ay umusisa si tatay sa aming angkan kung sino ang may gawa, subalit kahit ang lolo ay hindi umamin kung kaya't inisip ni Itay na baka ibang lahi ng aswang ang nambiktima sa aming baryo. Itay, sigurado po bang wala kayong kinalaman sa pagkamatay ng buntis sa ating baryo? Anak, oo naman. Alam mo, di ba nasa bahay lang ako buong araw dahil yan ang utos mo sa akin? Pero lolo, para sa'yo din naman pong ginagawa ng Itay eh. Ay, nako. Makapunta na nga lang sa kwarto ko. Ha? Agad namang umalis ang lolo at pumunta ng kanyang silid habang naiwan naman kami nila Itay sa sala. Napapailing na lang ang inay at ang iba ko pang mga kabag-anak dahil sa ugaling ipinapakita ng lolo sa amin. Ay nako, pasensya na kayo kay Itay. Intindihin na lang natin. Baka lang dala ng katandaan. Sambit ng aking ina upang humingi ng dispensa sa ginawa ng aking lolo. Dahil sa kahit ako ay nabastusan sa ipinakitang asal ni lolo. Pinuntahan ko ito sa kanyang silid upang kausapin sana, subalit nabigla ako sa aking nasaksihan. Lo, bakit puro dugo ang iyong mga kamay? Huwag kang maingay, apo. Ito, tikman mo. Utos sa akin ni lolo at iniabot ang isang karne sa akin at sigurado ako na karne yun ng tao. Ayoko, lo. Karne ng tao yan eh. Pwes, kung ayaw mo, huwag ka na lang maingay. Naiintindihan mo ba, apo? Napatango na lang ako dahil sa utos ni lolo sa akin na wari nagbabanta. Nang medyo may masmasan na ako, ay saka ko kinausap si lolo at doon ko nalaman na siya pala ang bumibiktima sa buntis dahil sa pagnanasa niyang makatikim ng karne ng tao. Lo, mahirap po yung ginagawa niyo. Baka malaman pa ni Itay. Hindi niya malalaman yun, apo, kung mananahimik ka na lang. Hindi naman na ako nagsalita pa. Bagkus ay lumabas na lang ako ng kanyang silid at pumasok na rin sa aking kwarto at agad na nahiga. Naisip ko na hayaan na lang ang aking lolo dahil kahit anong sabi ko pa dito ay hindi na ito makikinig pa at gagawin pa rin ito ang kanyang mga ninanais. Ay nako, bahala na si Itay at inay na sila makatuklas sa ginagawa ng lolo ko. Bulong ko pa sa aking sarili at agad nang natulog. Lumipas pa ang maraming araw at nagpatuloy ang lolo sa pangbibiktima sa mga tao sa aming baryo, kung kaya't nakapukaw siya ng atensyon sa mga albularyo at mga antingero. Habang patuloy si lolo sa pangbibiktima, ang hindi niya alam ay gumagawa na pala ng plano ang mga kalaban para siya ay mahuli. Isang araw ay mabilis na tumatakbo ang aking tiyuhin papunta sa aming bahay at hinahanap ang Itay. Ayon sa kanya, nung pumunta raw siya sa baryo, ay may mga nakita siyang mga tao na bago sa kanyang paningin. Kaya't nag-usisa siya at napag-alaman ng mga antingero raw ang mga yun na inimbita ng albularya sa kanilang baryo upang sugpuin ang aswang na patuloy na lang bibiktima. Sa patuloy pang pakikiusyoso ng aking tiyuhin ay napag-alaman niyang isang matandang lalaki ang aswang na nambibiktima at nag-aasik ng lagim sa amin at maging kalapit na mga baryo. Kung kaya si lolo ang kanyang hinala na may gawa nito sapagkat minsan nagdagtangka si lolo na mambiktima ng mga tao.
Agad namang ipinatawag ni Itay ang lahat ng aming mga kamag-anak at pati na rin si Lolo upang siyasatin ang tunay na salarin at mapag-usapan kung paano mabibigyan ng solusyon ang mga suliranin na kinakaharap sa ngayon. Itay, kayo ba ang salarin sa mga nangyayari ngayon dito sa baryo? May bakit akong pinagbibintangan ninyo? Itay, wag po kayong magalit. Sinisigurado lang natin na hindi mula sa angkan natin ang mga patayang nagaganap sa baryo. Nang sa ganon, ay payapa pa rin tayong makapanirahan sa baryo na ito. Tumigil kayo. Dahil alam kong ako ang pinagbibintangan niyong lahat. Sige, upang mas maging masaya kayo, lalayas na lang ako sa poder ninyo. Agad namang umalis ang lolo sa aming pag-uusap at mabilis na tumungo sa kanyang silid at kinuha ang lahat ng kanyang mga gamit at mabilis na umalis ng bahay. Pinipilit kong pigilan ng lolo sa pag-alis nito, subalit hindi ito nagpapigil pa at tuluyan na nga itong nakaalis ng bahay. Ilang araw pa ang lumipas at pilit pa rin naming hinahanap ang lolo sa aming baryo, subalit hindi na namin ito makita pa. Tay, siguro wala nang lolo dito sa baryo. Siguro nga anak. Baka sobrang dinamdam ng lolo mo ang pagbibintang natin sa kanya. Tumango naman ako sa kanya bilang tugon dito. Subalit hindi ko na lang sinabi kay Itay na ang lolo talaga ang totoong may gawa sa lahat ng patayan sa baryo. Nagpatuloy pa rin kami sa aming normal na pamumuhay kahit wala na ang lolo. Subalit mga ilang araw lang ang lumipas, may balitang nakarating sa aming baryo ang pananalasa di umano ng isang aswang sa karatig naming baryo. Itay, hindi po kaya ang lolo na yon? Kung ang lolo mo nga yun, bahala na siya sa buhay niya. Lumapit naman ako kay Inay at sinabing subukan naming puntahan ng lolo sa mga karatig naming baryo at baka doon namin ito makita. Anak, hayaan mo na muna ang iyong lolo. Sigurado akong kapag nakapag-isip-isip na ng tama ang lolo mo at matauhan sa kanyang mga ginagawa, ay kusa rin babalik yun sa atin. Pero Inay, baka mapaano po ang lolo kung hindi natin pupuntahan kaagad. Tumingin naman ang aking Itay sa akin at tila nauunawaan niya ang nais ko at pag-aalala ko sa kapakanan ng aking lolo. Inutusan naman ako ng aking Itay na tawagin ko ang aking mga tiyuhin dahil sa mayroon daw silang importanteng pag-uusapan kung kaya't kaagad naman akong sumunod sa iniutos nito. Nang matawag ko na nga ang aking mga tiyuhin, ay doon na sinabi ni Itay na mamayang pagsapit ng dilim ay pupunta sila sa kabilang baryo upang hanapin ang lolo at sumang-ayon naman ang mga ito. Itay, pwede po ba akong sumama sa inyo ng mga tiyuhin ko? Wag na anak, medyo delikado kung sasama ka pa kila tatay mo. Ay dito ka na lang Renato, samahan mo na lang ang iyong ina. Opo Itay. Kinagabihan nga ay umalis na ang aking Itay kasama ang 5 ko pang tiyuhin upang hanapin si lolo sa karatig baryo. Sana naman Inay, makita na si lolo. Oo nga anak. Hay nako, ang tatay ko talaga. Medyo may katigasan din ang ulo. Naghintay pa nga kami ni Inay sa pagbabalik nila Itay. Subalit, inabot na lang ng ilang oras ay wala pa rin sila, kung kaya't nauna na akong pumunta sa aking kwarto upang matulog. Kinaumagahan ay napag-alaman kong hindi raw nahanap nila Itay si lolo, kung kaya't malaya pa rin ito sa pambibiktima ng kahit na sino. Nagpatuloy na lang kami sa aming mga ginagawa, subalit patuloy pa rin kaming umaasa na babalik ang lolo. Kinagabihan, habang nasa kasarapan ako ng pagtulog, ay may naririnig akong tila isang hayop na umuungol at kinakapos sa paghinga sa likuran ng aming bahay. Agad ko namang pinuntahan sila Inay sa kabilang silid
upang sabihin ang aking mga narinig. Inay! Itay! Gising po muna kayo! May hayop po yata sa likod ng bahay na naghihingalo! Ha? Anak! Sigurado ka ba? Opo, inay! Narinig ko po umuungol at tila kinakapos sa paghinga. Dahil sa aking mga narinig, ay agad naman naming pinuntahan nila Itay ang likuran ng bahay at nakita namin si Lolo na nakahandusay habang patuloy sa pag-agos ang dugo nito sa bibig. Agad namang binuhat ni Itay si Lolo na halos mawalan na ng malay at hinang-hinana at dinala sa loob ng bahay. Inay, ano po kaya nangyari kay Lolo? Ay ewan ko, anak. Pero parang nabugbog yata dahil sa dami ng mga pasa at sugat na tinamo. Dahil sa kalagayan ni Lolo, ay agad namang umalis si Itay upang tawagin ang isa kong tiyuhin na marunong sa panggagamot. Ilang minuto pa ang lumipas at pumunta na nga ang tiyuhin ko at ginamot si Lolo na agad namang nalunasan ang mga tinamong sugat ni Lolo kung kaya't napanatag na kami. Ilang araw pa ang lumipas at unti-unti nang naghihilom ang mga sugat ni Lolo at nang pwede na namin siyang makausap ay doon na namin ito kinausap patungkol sa mga nangyari sa kanya. Subalit pakiramdam ko ay hindi nagsasabi ang Lolo ng totoo. Ayon kasi sa kanya, napagtripan lang daw siya ng mga lasinggero kung kaya't nabugbog siya at dahil sa nakipaglaban siya kung kaya't nagtamo siya ng mga sugat sa katawan. Itay, magsabi na po kayo ng totoo. Ano po ba talaga ang nangyari? Ay nako, Marisa. Ayan na naman kayo eh. Lolo, wag na po kayo magalit. Tama naman po ang inay. Sambit ko kay Lolo na nagagalit na naman dahil sa pag-uusisa sa kanya ng aking mga magulang. Marisa, wag mo munang paalisin yung tatay mo dahil kailangan pang mapahilot ang mga pilay niyan. Sige ka po. Maghanap muna kayo ng manghihilot nang sa ganun mapahilot agad si tatay. Agad namang naghanap si Itay na manghihilot kay Lolo sa mga pilay nitong tinamo. Mabuti na lang at may nahanap ito na isang manghihilot sa kabilang baryo. Nang makabalik si Itay kasama ang isang matandang babaeng manghihilot, ay ipinakilala naman ito ni Itay sa amin at napag-alaman namin na Lourdes ang pangalan nito. Ay, Aling Lourdes, pasok na po muna kayo. Sambit ni Inay at mabilis ako nitong inutusan na sabihan ang Lolo upang makapaghanda na sa panghihilot sa kanya. Agad namang naghanda si Aling Lourdes ng kanyang mga gamit at pumasok na sa silid ng Lolo. Sinabi nito na sa labas na lang daw kami ng kwarto muna maghintay upang mas mahilot pa niya si Lolo ng maayos. Sumunod naman kami sa nais nito at nagsimula na nga itong manghilot. Ilang minuto pa ang nakalipas at natapos na nga sa panghihilot si Aling Lourdes, subalit kailangan pa ulit mahilot ni Lolo pagkalipas ng ilang araw dahil may pilay pa ito na hindi pwedeng mahilot sa ngayon dahil namamaga pa. Nahilot ko na po ang ibang pilay ng tatay nyo. Subalit kailangan ko pang hilutin ito muli sa susunod na mga araw pag hindi na namamaga ang ibang parte ng pilay niya. Ay sige ho, salamat Aling Lourdes. Maraming salamat po sa inyo. Dahil sa panghihilot ni Aling Lourdes, ay medyo nakakagalaw na si Lolo at nakakatayo na ito. Buti naman po, Lo. Nagagawa niyo na po makalakad na maayos. Ay, oo naman na po. Ako pa ba? Babalik pa yung manghihilot mo, Lo. Dahil sa may ilang pilay ka pa raw na kailangang hilutin. Ganun ba? Di mas maganda kung ganun na po. Tugon ni Lolo sa akin. Subalit napansin ko rito na tila may ibang binabalak sa manghihilot, kasabay na pasimpleng pagtawa nito na tila natutuwa sa kanyang iniisip na gawin. Pagkalipas ng ilang araw,
ay muling bumalik si Aling Lourdes upang hiluting muli si Lolo. Subalit lingid sa kaalaman ng manghihilot na pinagtatangkaan na pala siyang biktimahin ng aking lolo. 6:00 na ng hapon nang makarating si Aling Lourdes sa bahay dahil sa marami din itong ginawa sa kanila, kaya't walang sinayang na oras at nang makapaghanda na sa kanyang mga gagamitin ay pumasok na nga ito sa silid ni Lolo. O siya, sisimulan ko ng hilutin ang tatay nyo nang sa ganon makauwi na ako ng maaga. Ay, sige ho, Aling Lourdes. Nandun na po si tatay sa kanyang silid. Pumasok na po kayo. Pumasok na nga ito at nagumpisa ng manghilot kay Lolo. Subalit hindi pa man nagtatagal ay napasigaw ito ng malakas. Aswang! May aswang! Sigaw nito sa sobrang takot habang nagpalit anyo na pala itong si Lolo sa pagiging aswang. Nang sumilip kami sa pinto, ay nakita pa namin itong si Aling Lourdes na napatalon ng bintana na putlang-putla at halos natataranta kung saan pupunta. Sinundan naman agad ito ni Lolo na nasa kaanyuan nga ng aswang. Dahil sa aking nakita, ay walang pagdadalawang isip ko ring sinundan sila Lolo dahil sa pag-aalala na baka mabiktima niya ang manghihilot. Nakita ko si Lolo na patuloy sa paghahanap sa manghihilot, kung kaya nagpatuloy ako sa pagmamanman dito. Ay, magpakita ka na! Hinding-hindi mo ko matatakasan! Sambit nito habang patuloy sa paghahanap sa talhiban at sabik na malantakan ng kawawang manghihilot, kung kaya't nagpakita na ako kay Lolo upang siya ay awatin. Lo, huwag ka pong mambiktimang tao! Di po ba ayaw ni tatay yan? Ngunit tila hindi ako narinig dito at nagpatuloy pa rin sa kanyang nais dahil nalalabik na naman itong mambiktima ng tao. Maya-maya pa, nakita niya si Aling Lourdes na nagtatago sa masukal na talahiban, kung kaya't walang pagdadalawang isip niya itong sinunggaban. Andito ka lang pala. Pinahirapan mo pa ako. Wag! Maawa po kayo sa akin! Ngunit tila hindi na naririnig pa ni Lolo ang pagmamakaawa ni Aling Lourdes at walang pag-aatubiling inundayan niya ito ng saksak. Nasugatan naman si Aling Lourdes, pero nang muling aatake ang Lolo ay biglang napigilan nila Tiyo at Itay na nasa kaanyuan na ng aswang. Tumakbo naman ang kawawang manghihilot kahit na may natamong pinsala na sa kanyang katawan upang makaligtas sa posibleng kapahamakan. Nang makalayo na nga ito, ay narinig ko pa itong nagbanta kay Lolo at sa amin, ngunit hinayaan ko na lang ito dahil si Lolo ang inuna namin na asikasuhin. Dahil sa pangaamo ni Inay kay Lolo, ay sumama muli ito sa bahay at doon na tumira. Hindi naman ito pinagalitan pa ni Itay dahil sa alam niyang lalayas na naman muli ito kapag ginawa niya yon. Bagkus, kinausap niya lang ito ng maayos at ipinaunawa dito ang kanyang mga ginawa. Naunawaan naman ni Lolo at nangako itong hindi na muling mambibiktima. Muling bumalik ang masaya naming pamilya at tahimik dahil sa ipinakita naman ni Lolo ang taos-puso niyang pagsunod kay Itay. Subalit lumipas lamang ang ilang buwan, mayroong trahedya ang hindi namin inaasahan. Habang nag-uusap kami sa loob ng bahay, ay bigla na lang naming narinig si Lolo na dumadaing sa sakit ng tiyan. Ay, aray! Aray ko, ang sakit! Daing ni Lolo sa sobrang sama ng pakiramdam at halos mamaluktot na ito sa sobrang sakit. Bigla ko naman itong nilapitan dahil sa pag-aalala. Lo, ano pong nangyari sa'yo? Ewan ko po, aray! Para kong sinasaksak, aray! Sobra ang takot ko dahil may nakikita na akong dugo sa bunganga ng lolo ko, kung kaya dali-dali kong tinawag ang aking mga magulang. Nay! Tay!
Bilisan niyo po! Ang lolo! Pagtawag ko sa aking mga magulang at mabilisan namang pumunta sila nanay at tatay sa amin ni Lolo. Anong nangyari, Renato? Ba't biglang nagkaganyan ang lolo mo? Hindi ko alam, Itay. Bigla na lang po siyang dumadaing ng sakit. Tapos ayan na po. May tumutulong dugo na sa kanyang bibig. Mabuti pa, Gapo. Magmadali ka. Tumawag ka na makakatulong kay tatay. Mabilis namang kumuha ng kanyang mga gamit si Itay upang pumunta at maghanap na makakatulong kay Lolo. Alam namin na wala nang ibang mahihingan ng tulong ang aking ama kundi si Mang Ambo na isang albularyo. Pero paano? Papayag pa kaya ito? Gayong sumira kami sa kasunduan na hindi mambibiktima ang aming angkan ng mga tao, lalong-lalo na sa aming baryo. Nag-aalangan man si Itay na lumapit kay Mang Ambo, subalit para sa kapakanan ni Lolo ay nilakasan na lang nito ang kanyang loob at umaasang matutulugan kami. Ay, sana lang ipumayag si Mang Ambo. Pero bahala na. Itay, bilisan niyo na po. Nangihina na po ang lolo. Sige na, Gapo. Umalis ka na kaagad. Utos ni Inay kay Itay at mabilis namang umalis upang puntahan si Mang Ambo. Ilang minuto pa ang nakalipas at dumating na nga si Itay at may kasama. Ngunit nang nasa aming bahay na ang albularyo, ay nahuli na ito ng dating sapagkat namatay na ang aking lolo. Lolo! Gumising po kayo! Patuloy kong pag-iyak habang nakikita ko ang aking lolo na wala ng buhay at nakabuka ang bunganga. Maya-maya pa ay may nakita kaming isang bagay. Kung hindi kami nagkakamali, isang insekto na gumagapang palabas sa bibig ni Lolo. At doon nasabi ni Mang Ambo na malamang nabarang ang lolo kung kaya't ito ay namatay. Napamura pa nga ang matandang albularyo dahil sa hindi raw basta-basta ang pambabarang na ginawa kay Lolo. Barang? Wala namang tinalo si Itay dito sa atin At bakit naman siya babarangin? Patuloy na sambit ni nanay, ngunit nagmatigas pa rin ang albularyo na hindi raw ito nagkakamali na binarang nga ang lolo dahil sa marami nga ang mga insekto na lumalabas sa bibig nito. Habang umiiyak nga ako sa pagkawala ng aking lolo, ay rinig na rinig ko ang pinag-uusapan ng mga ito at totoo nga ang sinasabi ng albularyo dahil kahit ako, kitang-kita ko sa dalawa kong mga mata na binarang nga ang aking lolo. Tiimbagang na ipinangako ko kay lolo na ipaghihiganti ko ito at hindi ako titigil upang palagutin ang may sala sa pagkamatay ng pinakamamahal kong lolo. Humanda kayo dahil hindi ko kayo pakikitaan ng awa sa ginawa niyo sa lolo ko. Sambit ko habang patuloy sa pag-iyak sa pagkawala ng aking mahal na lolo. 1 linggo ang lamay na nangyari kay lolo, ngunit hindi na ako nagpakita pa sa lamay ni lolo hanggang sa mailibing na nga ito. Dahil hindi ko pa rin matanggap ang mga nangyari at kailangan kong pagbayarin ang gumawa nito sa aking lolo. Pagkatapos ng libing, sinubukan akong hanapin ng mga magulang ko, kaya naman nagpakita na muna ako dahil sa kailangan kong magpaalam muna dahil aalis ako. Renato, anak, bakit wala ka sa lamay at libing ng lolo mo? Kami doon halos araw-araw at nagluluksa. Tapos ikaw, kung saan-saan ka pumupunta. Bakit kayo nandito, inay? Tanong ko, habang ang boses ko ay kakaiba. Nawari 3 boses ang maririnig. May boses lalaki, babae at ng matanda. Namumula din ang aking mga mata at nagsisitayuan ang mga mahahaba kong mga buhok. Renato, ano ang nangyayari sa iyo? Ito lang, inay, ang nakikita kong paraan upang pagbayarin ng mga pumatay kay lolo. Hayaan niyo na ako sa desisyon ko dahil malaki na ako. Sagot ko sa maraming boses habang lumulutang at tikom ang mga kamao
habang patuloy sa pagtatayuan ang mga buhok ko na matatalas pa na parang kutsilyo. Maya-maya pa, nang matapos na ako sa pagsasalita kay inay, ay tumakbo na ako papalayo dahil sa naamoy ko ang taong pumatay sa lolo ko. Dahil sa paglunok ko sa bertud, ay mas lumakas pa ako at mas nagkaroon ng mga pambihirang mga katangian tulad ng mas pagiging matalas ng pangamoy at pandinig ko. Kinuha ko kasi ang bertud ng aming angkan na itinatago ng aking amang supremo. Ayon kasi sa aming paniniwala, kung sino man sa aming angkan ang tubangan ng bertud na ito, ay mas higit pa ang kapangyarihan nito sa isang supremo at sobrang mabangis ito ikumpara mo sa lahat ng mga aswang. Demonyo sa lahat ng demonyo at masama sa lahat ng masama kung ito ay matatangan ng isang aswang dahil walang hanggang lakas ang maaari nitong may pagkaloob sa iyo. Habang patuloy ako sa pananakbo, ay narating ko nga ang isang liblib na lugar kung saan may maliit na kubo dito at tama nga ako sapagkat nandito nga ang taong may sala sa pagkamatay ng lolo ko. Magbabayad kayo ngayon sa ginawa niyo sa lolo ko! Sa isang iglap ay bigla kong pinasok ang bahay at nakita ko ang magpamilya. Dahil sa gigil ko at galit, winasiwas ko ang isang lalaki at malayo ang pinagbagsakan nito. Kinuha ko ulit ito at paulit-ulit na hinampas kung saan-saan. Halos bugbog sarado na ang lalaki at sumuka na ito ng dugo. Ngunit hindi pa ako nakontento at tinusok ko ang tagiliran nito ng matatalas kong mga kukom. Pagkatapos kong gawin ng pagbutas sa tagiliran nito, ay dinilaan ko pa ang aking mga kamay na mayroong tumutulong sariwang dugo habang tila malademonyong tumatawa. Ngunit hindi pa ako lubos na nasisiyahan at binali ko pa ang isang kamay nito at pinagkakalmot sa mukha. Pagbaling ko sa paligid ay nakita ko ang asawa't anak nito na nagtatago sa silong ng lamesa at hindi ko rin ang mga ito pinaligtas. Sinakal ko nga ito at walang awang inihagis ito sa dingding ng bahay at paulit-ulit na pinahirapan. Nang magsawa na nga ako sa pakikipaglaro sa mga ito, ay napagdesisyonan ko ng patayin at kainin. Itinaas ko na ang aking kamay upang isaksak sa mga ito ang aking mahabang mga kuko nang magising ang padre de pamilya. Abuti naman nagising ka na. Saktong-sakto. Makikita mo ang gagawin ko sa iyong mag-ina. Kahit na nandidilim pa ang paningin nito dahil halos nangangapa pa nga at bali ang kamay at puro bugbog ang inabot sa akin, ay pilit na gumapang patungo sa aking kinaroroonan. Halos nakaluhod itong humawak sa aking mga paa at nagmamakaawang wag papatayin ang kanyang mag-ina. Dahil sa wala raw yung kasalanan at nagawa niya lang yun dahil sa napag-utusan lang daw siya ng kanilang nakatataas at kung hindi niya gagawin, sila daw ang papatayin ng mga ito. Sinong kayo? Sinong nakakataas? Sunod-sunod kong tanong dito kung kaya wala na itong nagawa at ipinaliwanag niya sa akin ang lahat-lahat. Ayon sa kanya, isa raw silang kulto na grupo na puro may alam sa lihim na kaalaman ng kaliwa. Binuo raw sila para palawakin pa ang kanilang mga kapangyarihan at upang mamuno sa mga tao. Isa pala kayong kulto? Oo. Napag-utusan lamang ako na patayin ang lolo mo dahil sa bertud na itinatago ninyo. Nang marinig ko ang lahat-lahat, ay bigla na naman akong naging demonyo at nawala sa sarili. Mga hangal! Wala sa lolo ko ang bertud na hinahanap nyo! Sabay dukot sa puso ng anak nito at kinain ko ang puso ng bata sa harap ng ama nito. Dahil sa sobrang galit ko at dahil sa pagkamatay ng aking lolo, ay nabubulagan na ako ng tinding galit at puot dahil sa hindi ko pa rin matanggap ang pagkamatay ng aking lolo. Pagkatapos kong dukutin ang puso ng bata, ay walang awa ko namang isinunod ang asawa nito.
Winakwak ko rin ng tiyan nito at harap-harapang kinakain sa harap mismo ng lalaki ang mga labang loob nito. Halos mawalan naman ng bait ang lalaki dahil sa aking mga ginawa at sa mga nangyari ay napaluhod na lamang ito habang humahagulgol ng iyak. Ano? Masarap bang mawalan ng minamahal sa buhay? Galit na tanong ko dito habang parang baliw na tumatawa dahil sa pagsakop sa akin ng kasamaan sa aking buong pagkatao. Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Huwag mo na akong pahirapan pa! Paulit-ulit na sambit ng lalaki sa akin, subalit tumatawa lamang ako na parang isang demonyo dahil sa patuloy na pagdaloy ng bertud sa buo kong katauhan. Papatayin? Huwag kang mag-alala. Darating tayo dyan. Pero sa ngayon, maglalaro muna tayo. At sa bawat tanong ko sa'yo, at hindi ako kontento sa sagot mo, at hindi maganda sa pandinig ko, bawat parte ng katawan mo ang tatapyasan ko. Halos mapasubsob naman ito dahil sa kawalan ng pag-asa sa buhay. Saan ang grupo mo nagkukuta? Tanong ko, subalit hindi ito sumagot at tila walang naririnig sa aking mga tanong. Saan sabi ang inyong kuta? Muli kong pagtatanong dito, ngunit hindi pa rin kumikibo ang lalaki. Matigas ka! Binali ko ang binti ng lalaki at walang awang pinutol. Ito na, sasabihin ko na. Nasa gilid ng burol sila sa Santa Fe. Ganon ba? Sasagot ka din pala. Pinatagal mo pa. Dahil sa sagot ng lalaki ay nakuha ko na ang nais kong impormasyon, kung kaya't pinatay ko na kaagad upang mapuntahan ko na ang pinagkukutaan ng mga ito. Mabilis kong narating ang bundok ng Santa Fe, kung kaya mabilisan kong tinuntun ang gilid ng bundok na pinagkukutaan ng mga pumatay sa aking lolo. Nakita ko ang mga ito na nagsasagawa ng mga ritual para sa kanilang kinikilalang Diyos, habang sa gitna ng pinaiikutan nila ay nandoon ang babaeng nakatali upang patayin at ihandog sa kanilang Diyos. Nang sa tingin ko ay abala ang mga ito at nandoon ang atensyon ng lahat sa babae upang katayin na ito, ay doon na ako nagsimulang umatake. Pasimple akong umatake. Paisa-isa kong pinagpapapatay ang mga kaanib ng grupo hanggang sa makita ako ng karamihan sa mga ito, at doon ay nakipaglaban na ako ng lantaran. Kalmot dito, kagat doon, at walang katapusang pagsugod hanggang sa kakaunti na lang ang natitirang mga kalaban. Puro dugo na ang katawan ko at halos maligo na nga ako sa dami ng dugo buhat sa mga taong pinagpapatay ko. Mga walang silbi! Ano? Kaya niyo pa bang lumaban sa akin? Panglalait na tanong ko habang tumatawa at dumadaloy sa bibig ko ang sariwang mga dugo na galing sa aking mga nabibiktima. Sobrang brutal ng gabing yun at puro hiyawan at pagmamakaawa ang maririnig sa buong paligid sa mga taong pinagpapatay ko. Nang makita ko ang kanilang pinuno ay walang awa ko itong pinagpira-piraso hanggang sa magsawa ako sa pagwakwak sa katawan nito. Halos magmamadaling araw na nang malipol ko ang grupo ng mga kulto at halos bumaha na ng dugo sa paligid. Hapong-hapo man ako dahil sa pagod, ay masaya pa rin ako sa mga nangyari dahil nagawa ko ng maipaghiganti ang aking pinakamamahal na lolo. Kinabukasan ay katakot-takot na balita ang gumimbal sa buong paligid at karatig baryo. Ayon sa usap-usapan na isang grupo raw ng mga kulto ang naubos di umano ng aswang. Dahil sa aking mga narinig, ay napatawa naman ako dahil sa isip ko
ay nag-uumpisa pa lang ako sa aking pananalasa. Dahil sa ganoong mga balita, ay nakarating ito sa mga antingero at albularyo at napagkaisahan nila na sugpuin ang aswang na pumapatay at naghahasik ng lagim at baka pati buong baryo din daw ay pinsalain nito. Dahil sa aking mga nalaman tungkol sa binabalak sa akin ng mga antingero at albularyo, ay natatawa na lamang ako dahil sa alam kong hindi nila ako kayang talunin dahil sa bertud na aking tangan ngayon. Dahil sa puot at galit ko dahil sa pagkamatay ng aking lolo, kung kaya't napunta sa akin ang bertud na hindi dapat mapunta sa akin dahil hindi ko na kayang kontrolin pa ito sapagkat lubos itong malakas at mapanakop ng katawan at kaluluwa. Dahil sa bertud ay mas nananabik ako sa sariwang dugo at mas gusto ko pang pumatay ng mas marami. Sakto, malaki ang puwan mamaya. Mas malakas ako, kaya siguradong marami akong mabibiktima mamaya. Dahil sa bertud na nasa aking katawan, kung kaya't mas nasasakop na ako ng kasamaan at hindi ko na makontrol ang aking sarili at katawan na maghasik ng kasamaan at mambiktima. Pagdating ng takip silim, ay nag-aabang na nga ako upang mambiktima at maminsala. Kinagabihan ay naminsala nga ako sa buong baryo at halos ubusin ko ang mga naninirahan dito dahil sa pagkasabik ko sa dugo na para bang hindi ako makontento. Kinabukasan, katahimikan ang bumalot sa buong baryo at puro pagluluksa ang nangyari dahil sa pananalasa na idinulot ko. Ganyan nga, magluksa kayo tulad ng sakit na naranasan ko! Ngunit lingid sa kaalaman ko, ay nagsagawa ng pulong ang mga antingero at albularyo kung paano nila mapapatay ang aswang na naghahasik sa aming baryo. Kung kaya't agad naman akong pinuntahan nila inay kasama ng aking mga tiyahin upang sabihin sa akin na mga balita. Bakit kayo nandito, inay? Anak, tama na yan. Baka mapano ka pa. Ngayong nasa akin na ang bertud, bakit ako matatakot? Anak, nakinig ka. Kalat na sa buong baryo ang pinaplano sa'yo ng mga tingero at mga albularyo. Wala akong pakialam, inay. Kahit magsama-sama pa silang lahat, sa taglay kong lakas, walang kahit sino sa mga kalaban ang makakapantay sa taglay kong kapangyarihan. Uubusin ko silang lahat. Buong lakas kong sambit kila inay. Dahil sa sobrang tiwala ko sa aking tangan, ay wala na ngang nagawa pa ang aking ina at ang aking mga tiyahin. Umuwi silang bigo na makumbinsi ako na tumigil na sa pananalasa at hinayaan na lamang nila ako sa nais kong gawin. Bago magtakip silim, ay nag-umpisa na nga akong sumalakay muli sa aming baryo. May masarap akong naamoy. May buntis akong naamoy. Ngunit ang hindi ko alam, napatibong na pala sa akin yon ng mga kaaway. Mga kasama, papalapit na dito sa bahay ni Marta ang aswang, kaya magsipaghanda na tayo. Rinig kong sambit nito sa kanyang mga kasamahan, kung kaya't napag-alaman ko na may mga kalaban na palang naghihintay sa akin sa bahay nagpuntis. Mga hangal, anong akala nyo sa akin? Madali nyo akong magagapi? Bulong ko sa aking sarili habang patuloy kong naririnig ang mga ito. Maya-maya pa ay narinig ko pang may nagsabi na wala pa raw ang mga antingero, kung kaya't mas natuwa ako sa aking mga narinig. Hayaan nyo na sila. Sigurado naman na susunod sila sa napagkasunduan. Basta ang mahalaga, ang makapaghanda na tayo sa paparating na panganib. Ikaw pala ang nangunguna. Kawawa ka lang dahil ako ang nakabangga mo.
Maya-maya pa ay lumapit na nga ako sa bahay ng buntis upang magmatyag kung paano ito makukuha. Sakto. Sarap na sarap ang buntis sa kanyang pagtulog. Alam kong may mga albularyo sa loob, kaya hindi ako dapat magpadalos-dalos. Lulusubin ko sila at uubusin bago ko lantakan ng buntis na ito. Dahil sa hindi ko naman mabibiktima ang buntis, dahil sa may mga kalaban akong naghihintay sa akin, kung kaya't walang pag-aatubili akong nakipaglaban sa mga albularyo. Mabilisan naman akong umatake sa mga kalaban, at dahil sa pambihirang bilis at lakas ko, ay pakunti ng pakunti na lang ang natira sa mga albularyo hanggang sa ang namumuno na lang nila ang natira. Ano, albularya? Handa ka na bang mamatay? Patayin mo! Hindi ako natatakot sa iyo, alagad ng kasamaan! Dahil sa sinabi ng albularya ay nagpanting ang tenga ko at galit na sinugod ang albularyo. Kalmot dito, kalmot doon ang ginawa ko sa albularyang yun hanggang sa mapaluhod ito sa lupa. Halos maghingalo naman ang albularya sa lalim ng kalmot at pinsala na aking ginawa. Nang sasaksakin ko na sa puso ang albularya, ay bigla akong natigilan dahil hindi ako makakilos na manhid ang buo kong katawan. Ano, aswang? Sa tingin mo ba'y makakaya mo kami? Huwag mo akong maliitin, baguhang albularya, dahil ikaw ang uunahin ko! Sambit ko habang sinisikap kong makagawa ng paraan upang makakilos ng maayos at mabasag ang kanilang mga pamako na ginawa sa akin upang tuluyan ko nang hindi maigalaw ang aking katawan. Uisit! Nalintik ka na! Sumuko ka na, aswang! Dahil wala kang laban sa amin! Lapastangan! Pag akong nakawala dito, puputulin ko ang dila mo at pagpipera-perosin ko ang mga katawan mo! Kung magagawa mo, kaso mukhang hindi mo na kaya pang maigalaw ang katawan mo! Sambit nito sa akin upang mas lalo pa akong magalit at maasar sa kanya. Maya-maya pa ay nakita ko na ang grupo ng mga antingero na nag-uusal upang pahinain ang aking kapangyarihan at mawalan ako ng lakas upang makipaglaban. Ngunit talagang malakas ang bertud kong tangan kung kaya't kahit papaano ay nababasag ko ang kanilang mga usal na pamako sa akin. Ngunit nang makita ng antingero na unti-unti nang nangihina ang kanilang usal na pamako, ay walang pagdadalawang isip na sumugod ito sa akin. Dahil sa ginawa ng mga antingero, ay nagtamo ako ng pinsala sa katawan, ngunit hindi yun naging dahilan upang ako ay magpatalo. Ngunit sa dami nilang nag-uusal ng pamako sa akin at pagbigkas ng mga buhay na salita, ay nanghina ako. Hanggang sa nagawa na nga nilang madakip ako, subalit ang hindi nila alam na napapalagiran na pala sila ng aking ama at ng aming mga angkan. Walang ano-ano ay sumugod ang aking ama at iba pa nitong mga kasamahan upang iligtas ako. Renato, tumayo ka! Kaya mo yan! Itay, bakit pa kayo na nandito? Baka mapano pa kayo? Huwag kang mag-alala, anak. Magtiwala ka lang. Nang makabawi na ako ng lakas, ay agad kong sinugod si Seding at dahil sa hindi niya inaasahan ng aking pag-atake, ay matagumpay kong naibaon sa kanyang dibdib ang aking mahahabang mga kuko, dahilan upang siya ay bawian ng buhay. Yan ang nababagay sa iyong mayabang ka! Sambit ko dito habang nakikita ko itong binawian na ng buhay dahil sa pagbaon ko ng aking mga kuko sa dibdib nito. Nagpatuloy ang paglalaban ng mga antingero laban sa aming angkan hanggang medyo naging dihado kami sa mga kalaban, kaya naman nilapitan ako ng aking ama upang kuhanin sa katawan ko ang bertud. May inusal lang ito at sa isang saglit ay naisuka ko ang bertud na yon
at agaran namang nilunok ng aking ama dahilan upang mas lumakas siya at magtaglay ng higit na kapangyarihan. Napaluhod naman ako sa pagkuha sa akin, Itay, ng bertud. Dahil sa tila tinanggalan ako ng lakas, ay bigla na lamang akong nanglambot at wala nang kakayahan pang lumaban. Ayos lang yan, anak. Magtiwala ka na lang sa tatay mo. Kayang-kaya niyang talunin ang mga kalaban. Opo, inay. Alam kong may dahilan ng pagkuha sa akin, Itay, ng bertud. Pinanood ko naman ang Itay sa pakikipaglaban sa mga antingero at doon ko nalaman na hindi pala basta-basta ang bertud na kinaiingatan ng aming angkan. Habang patuloy sa pakikipaglaban si Itay, ay hindi siya tinatablan ng kahit anong klase ng itak dahil sa taglay na kabal ng bertud. Doon ko rin napag-alaman na mapipigilan din pala ang kahinaan ng bertud sa pamamagitan ng poder sa katawan ng gagamit ito, kung kaya't hindi umuubra ang mga usal at orasyon ng mga antingero sa aking ama. Bukod dito, dapat alam mo rin kung paano kontrolin ang bertud sa halip na ikaw ang kontrolin nito, nang sa gayon, hindi nito makukuha ang iyong katawan at kaluluwa upang maging alipin ito. Inay, ang galing naman po ni Itay gumamit sa bertud. Oo, Renato. Pinaghandaan na ng ama mo ang bertud na yan kung paano gamitin ng hindi na pangungunahan ng kapangyarihan ng bertud. Kaya pala kahit tangan na ni Itay ang bertud, parang alam niya pa rin kung paano ito kontrolin. Oo, anak. Dahil kung ibang taong nagtatangan nito at walang alam, siya ang kukontrolin ng bertud na yan. Nagpatuloy pa nga si Itay sa pagkikipaglaban sa mga antingero. At dahil sa kaya ni Itay na pangibabawan ang kapangyarihan ng bertud, ay madali niya itong napasunod at nagagamit ng maayos. Dahil sa ginawa nga ng aking ama, ay walang kahirap-hirap niyang natalo ang mga antingero at nailigtas ako sa posibleng kapahamakan. Ayaw naman talaga ni Itay ang pumatay ng mga tao, subalit hindi niya rin maaaring pakawalan ng mga ito nang sa ganon wala nang magtangka pa sa aming angkan. Ilang minuto pa ang nakalipas at naubos na nga nila Itay ang mga kalaban at umuwi na kami sa aming bahay upang makapagpahinga. Inay, ang bertud po ba hindi na yun makukuha pa sa katawan ni Itay? Maya-maya lang, anak. Iluluwa din ito ng iyong ama. Mas mabuti pa siguro, inay, kung dyan na lang yan kay Itay nang sa ganon. Hindi na ako matutukso sa bertud na yan. Alam mo, anak, ang totoo, ang bertud na yan ay hindi maaaring tanganin ng matagal dahil para yung lason sa iyong katawan na kahit anong galing mo sa pagkontrol dito, balang araw, ikaw pa rin ang kukontrolin nito. Ganun po pala yun, inay. Ngayon, mas naunawaan ko na po na maayos. Maya-maya pa, ay nakita ko si Itay na may bitbit na itim na manok at walang kaabog-abog na pinutukan ito ng ulo at ang dugo nito ay ipinatulo sa lupa at gumawa ng mga simbolo gamit ang dugo ng manok. Nang matapos na ito sa paggawa ng simbolo, ay saka ito pumasok sa gitna ng simbolo at lumuhod habang nag-uusal ng mga orasyon. Inay, ano pong ginagawa ng Itay? Yan ang sinasabi ko sa iyo kanina, anak, na kailangan ding ilabas ang bertud upang hindi ka nito malason. Bakit po may paorasyon pa, inay, at pasimbolo na ginagawa? Kailangan yan, anak, dahil ang bertud ay kumabit na ng husto sa katawan ng Itay mo. Hindi ito basta-basta matatanggal kahit na ng mga albularyo. Dahil kaunting pagkakamali mo lang, buhay ang kapalit nito. Natakot naman ako sa aking mga narinig. Ibig sabihin, ang ginawa ni Itay sa pagkuha sa akin kanina ng bertud ay parang ibinuwis niya ang kanyang buhay upang mailigtas lamang ako. Habang patuloy kong tinitignan ng aking ama, ay lubos akong naawa rito sapagkat hindi rin pala madali
ang kunin ang bertud sa katawan. Nakita ko ito na habang patuloy sa pag-uusal ay nilalabasan na ng dugo sa kanyang bibig. Tila ba nakikipaglaban sa bertud upang tuluyan itong lumabas sa kanyang katawan. Inay, ang itay po! Hayaan mo lang anak ang itay mo. Magtiwala na lang tayo sa kanya na magagawa niya. Inay, bakit po kanina nang kunin ni itay sa akin ang bilis niya makuha na walang kahirap-hirap? Hindi siya nahirapan sa iyo anak dahil nag-usal siya ng pakikipagkasundo sa bertud. Kapalit ng katawan niya na maaring paglipatan ng bertud kung kaya't mabilis niya itong nakuha sa iyo. Mas naunawaan ko pa ang lahat-lahat dahil sa pagpapaliwanag ng inay. Kaso nga lang, dahil sa wala namang ibang paglilipatan ng bertud, kung kaya't mahirap na ito ni itay mailabas. Nakita ko na ang itay na halos sumuka na ng dugo at patuloy ito sa panghihina. Ilang sandali pa ay tumingin sa amin si itay at sa isa pa nitong pagbigkas ng usal, tuluyan nang sumabog ang puso nito, dahilan upang mabilisan itong mawalan ng buhay. Namatay nga ang itay sa pagsagip sa aking buhay upang hindi na lubos makontrol ng bertud, subalit ang kanyang ginawa ang siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nang mailibing na ang itay at dahil sa mga nangyari ay umalis kami ni inay at ng aking angkan sa aming baryo at nagpakalayo-layo. Naghanap kami ng angkop na lugar, yung tahimik at walang gulo. Bilang bagong supremo sa aming angkan, dahil sa pagkawala ng aking ama, mahigpit ko ding ipinagbabawal ang pangbibiktima ng mga tao upang hindi na muling maulit pa ang aming mga naranasan at kahit na kailan ay mahigpit kong ipinagbabawal ang paggamit sa bertud na kinaiinggitan ng aming lahi. Wakas.